Alleluia, 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 Alleluia. Si Kristo ay naging dukha upang tayo'y managana sa bigay niyang pagpapala. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo sa pakikipagkaibigan ang kayamanan ng sanlibutan ito. Maubos man ito'y may tatanggap naman sa inyo sa tahanang walang hanggan. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan sa malaking bagay. Ang magdaraya sa maliit na bagay ay magdaraya rin sa malaking bagay. Kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng sanlibutang ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapopuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo mapaglilingkuran ng sabay ang Diyos at ang kayamanan." Narinig ito ng mga Pariseo at nilibak nila sa Jesus, sapagkat sakim sila sa salapi. Kaya't sinabi niya sa kanila, "Kayo ang nagpapanggap na mga matuwid sa harapan ng mga tao, ngunit nasasaliksik ng Diyos ang inyong mga puso, sapagkat ang itinuturing na mahalaga ng mga tao ay kasuklam sa paningin ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsuyo po muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang ebanghelyo po natin kahapon ay tungkol sa talinhaga ng tusong katiwala, na kung saan tinanggal ng amo ang kaniyang katiwala sa pagiging
katiwala nito dahil napag-alaman niya na nilulustay ng katiwala ang kaniyang ari-arian. Kaya nga kahapon sa ating pagninilay ay sinabi natin na magkaiba ang katalinuhan ng mundong ito sa karunungan ng Diyos. Dahil kapag pinag-uusapan natin ang katalinuhan ng mundong ito, pwede nating sabihin na iyong talino mo ay ginagamit mo sa paraang makamundo. Na kahit masama, gagawin mo para lang iangat ang iyong sarili. Na kahit hindi tama, gagawin mo para lang pagsamantalaan ang kabaitan ng ibang tao. Kaya nga sinasabi natin sa makamundong katalinuhan, maaaring maparaan ka, pero mapanganib. Maaaring madiskarte ka, pero mapagsamantala. At iba naman kapag pinag-usapan ang karunungang nagmumula sa Diyos. Bakit, Father? Ang ibig sabihin kasi nito, yung galing ng iyong pagdedesisyon, nakaugat sa banal na pagkatakot sa Diyos. Ang lakas ng iyong pag-iisip, ginagamit mo, hindi para sa iyong sarili, kung hindi upang iangat ang kalagayan ng mahihirap, ang kalagayan ng mga kapuspalad, at kalagayan ng mga nasa laylayan sa lipunan. Kaya nga ang isang taong taglay ang karunungan ng Diyos, ginagawa niya kung ano ang tama at mabuti. Ginagawa niya ang lahat ng kalooban ng Diyos. Okay lang kahit mahirap. Okay lang kahit matagal ang pag-unlad. Ang mahalaga, walang inaapakang tao. Ang mahalaga, pinipili niya kung ano ang tama at mabuti. Sapagkat kapag pinili mo kung ano ang tama at mabuti, ang ibig sabihin nito, pinipili mo ang Diyos sa iyong buhay. At kapag pinili mo ang Diyos sa iyong buhay, pipiliin ka rin ng Diyos hanggang kabilang buhay. At ang ebanghelyo natin sa araw na ito ay pagpapatuloy ng ebanghelyong narinig natin kahapon, na kung saan ang tema o buod ng ating ebanghelyo sa araw na ito ay maaari nating mabigyan ng buod sa dalawang salita. Una, pagtitiwala, at ikalawa, paglilingkod. Sinasabi sa atin sa ebanghelyong ito, muling pagpapaalala na tayong lahat mga katiwala lamang ng Diyos. Wala talaga tayong pag-aari sa mundong ito. Dahil tayo'y mga katiwala, ibig sabihin, may tunay na nagmamay-ari. Ang lakas, ang kayamanan, ang lahat ng mabubuting bagay na mayroon tayo, lahat yan galing sa Diyos. Ang Diyos ang may-ari ng lahat. Tayong lahat, mga katiwala lamang. At bilang mga pinagtiwalaan. Kaya nga sa salitang katiwala, naroon ang salitang tiwala. Dahil tayo'y pinagkatiwalaan ng Diyos na magiging tapat sa mga kayamanan
at mga pag-aaring ipinagkatiwala lamang ng Diyos sa atin. Pero ang nakalulungkot na nagaganap sa kasalukuyan, mas higit tayong kumakapit sa mga kayamanang ipinagkatiwala sa atin kaysa kumapit sa tunay na nagmamay-ari ng mga kayamanan at mga kakayahan na mayroon tayo. At kung kumapit tayo sa kayamanan ng mundong ito, tayo ay hindi nagiging tapat na mga katiwala. Kaya nga anong sabi ni Jesus Nazareno? Ang isang katiwalang hindi mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, mas lalo't higit hindi mapagkakatiwalaan sa malaking bagay. Kung ang isang katiwala nakatuon ang sarili sa kayamanan, paano siya pagkakatiwalaan ng Diyos sa tunay na kayamanan sa langit? Di po ba't ganito tayo? Hindi sinasabi ng Panginoon na masamang magkaroon ng kayamanan. Hindi sinasabi ng Panginoon na masamang magkaroon ng mga kinakailangan ng tao. Ang nagiging masama kung ang isang katiwala mas higit niyang minamahal ang kayamanan kaysa pagtitiwala sa Diyos. Kaya nga sa bandang huli, ipinasok ng Panginoon ang tungkol sa paglilingkod. Dahil sinabi ng Panginoon, kung ang puso mo ay nasa kayamanan na, paano mong mapaglilingkuran ang Panginoon? Hindi ka pwedeng maglingkod sa dalawang Diyos dahil ang isa ay kapopuotan mo. Paano mong mapaglilingkuran ng tunay ang Panginoon kung ang puso mo nakatutok na sa kayamanan ng mundo? Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, itinuturo sa atin sa ebanghelyong ito ang tunay na kayamanan. Ang tunay na kayamanan natin, walang iba kung hindi ang Diyos. Ang kayamanan sa mundong ito, ipinagkatiwala sa atin upang gamitin natin sa tama at mabuti. Ang mga kayamanan na ipinagkatiwala sa atin, inaasahan ng Panginoon na ibahagi natin sa mahihina, kapuspalad at mas higit na nangangailangan. Ang kayamanan sa mundong ito, panandalian lamang. Subalit ang Diyos, ang tunay na kayamanan, hindi nauubos. Siya ay walang hanggan. Kaya mga kapatid kay Kristo, ang paalala sa atin, hanapin natin at magtiwala tayo sa tunay nating kayamanan. At ang tunay nating kayamanan, walang iba kung hindi ang Diyos. Ang Diyos ang paglingkuran natin, hindi ang kayamanan ng mundong ito. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.